Ito pag-usapan na natin. May nakita kasi akong tanong, yung mga fans, mga fans alam naman natin kung paano sila maka-pressure sa mga love teams. Passionate lang naman. Hindi, kasi di ba meron tayong story about dun yung kay Glyza, ganyan, kay James Reid. So, anong masasabi natin dun sa yung mga fans, parang nape-pressure sila ng mga artista na dapat maging real. Totoo yung relasyon nila. Love team. Labas sa TV or pelikula. Care. Dapat iiwalay natin yung realidad sa dito, sa fantasy or kung ano yung napapanood natin. Siyempre, yung fans, gusto nila maging makatotohanan yung nakikita nila. Siyempre, kilig sila doon sa mga love teams na yun eh. Kaso nga lang, may mga pribadong buhay itong mga artista nito. So, hindi natin pwedeng diktihan as a fan, di ba? Kung ano yung talaga nararamdaman nila, pwedeng ma-develop, pero pwedeng for camera, for on-screen lang naman talaga yan. Pero yung iba kasi mga magkaka-love team, parang binabash sila ng bawat, di ba, So, yung iba, pag nalilig sa iba, inaaway. Pag nalilig, inaaway. Kaya, minsan din, parang nasasaktan din yung mga, halimbawa si James Reid, di ba? Binash siya dahil nakita siyang kasama ng isang model na hindi si Nadine na parang yung fantasy ng fans ng JD nasisira. Basag trip. Oo, parang ganun. Hindi, medyo possessive kasi yung ibang fans. Ganun din naman sa Katniel, di ba? Ganun din sa Katniel. Sa yung bago ngayon, sa Aldab, gusto nila ligawan agad, maging sila. Ano, bae? Hindi pa nga nakikita ng gusto na nila. Naalala niya sa Kim Emerald noon. Yung president, tapos na-involve si Gerald kay Bea, tapos yung mga Kim Emerald fans, pinatay yung ilaw nung after na yan. Gerald. After na yan, nang iwalay na sila niyan. Oo. Iwalay tapos nakita siya kay Bea. Na binantaan nila si Gerald ng kung ano-ano. In fairness, going back to sa nabanggit ni Arnel, yung kay James Reid, siguro ang ganda kasi nung love team ni James and Nadine. Dahil ang advantage nila, ever since from the start, nung nagsimula silang gumawa ng movies together, na-establish na nila na wala talagang parang hindi naman sila nag-iligawan talaga. Wala. Hindi sila yung parang pilitan na walang personal connection. Nakikita na si James talaga na nakikipag-date or kung hindi man nakikipag-date officially, nakikita sa ibang kahit may kasamang girls na iba tutod sa Cebu noon, di ba? Marami nag-galit sa kanya. Yun nga lang, may mga ibang love teams na pinoproject nila o sinasabi nila in public na something's going on between them. Yun ang medyo off yun kasi sino tinutukoy natin yan, sir? Kim C yan nun. Ito yung mga sinasabi ng fans na pahopya. Dapat kasi yung mga love teams, hindi rin sila pahopya na pag-interview, ang sweet-sweet sa partner niya. Tapos biglang makikita sa... Parang 4 years na yung Kim C atang ganyan. Di ba? Di ba nagliligawan na lang? Ang tagal na yan. Kahit pag ini-interview si Zia, nung sinasabi niya, parang the last time I remember, sabi niya, feeling ko malapit na. So, saan? pahopya. A year ago yun, ha? It has been years. Oo. After 1 year, malapit pa rin. Nung best makikita natin na yung mga love teams na may trend na parang kahit na ilang taon or period na yung lumipas, yun at yun pa rin yung tanong kasi hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung real or real life na ba talaga yung kilig between. Meron naman na hindi umaamin nung una, pero pag nag-break, yun pala naging sila sa tunay na buhay. Kim Emerald. Para bang, ano ba yung magsabi naman kayo ng totoo? Kasi, di ba, parang binibenta niya yung love team sa publiko, pinapaniwalaan niyo itong mga tao to. Tapos, parang, ewan ko. So, yung sabihin, kasalanan ng love teams? Hindi kasi at that point. Parang wag kayong mag-project na sobrang sweet kayo, tapos magagalit kayo pag yung fans niyo sobrang humopya na may chance to in real life. Siyempre, gusto nila, kung ano yung nakikita nila sa screen, yun din sa totoong buhay. Pero sir, tapos mababalitaan mo na, ito pala, nalilig ito. Kasi naman yung iba, sir, parang pag umamin na, parang nawawala na yung yung suspense. Yung tawag nun, yung kilig sa fans. Ganun ba yun? Unless, pag very open yung kabilang, yung parehong respective parties na they are committed to someone else. Like, sinasabi natin lagi, John Ray Cruz
and Bea Alonso Yeah. na alam naman natin na example. they have their respective Personal. partners or boyfriend, girlfriend. Pero swak daw sa pagdating sa on-screen. Yun, tanggap ng mga fans yun na kahit silang standard I think na kahit hindi talaga sila pagdating sa totoong buhay na sila, pero tinatanggap sila pag sila yung pag nasa on-screen or sa big screen. Pero kapag hindi pa sila committed, nandun yung hope talaga ng fans na baka magkatuluyan sila kasi hindi nga sila committed. So they see parang a possibility or they are hoping na maging sila sa totoong buhay. Saka yung Sarah John Lloyd din, di ba? Ilang Patok din yun. So, may formula ba sa mga ganong klaseng love teams na dapat siguro malaman din ng ibang love teams na pinag-hopyaan ng mga fans? Siguro nakikita rin kasi ng fans yung yung sincerity ng love team, sincerity ng partner sa isa't isa. Pag tinignan nila yung ka-partner nila, they're really bringing out, they're really looking at them like they're really in love. Na ikaw rin madadala. Na tingin ko yun yung secret ng Saka mga love siguro teams matuto sila from John Lloyd and Bea and Sarah. Kasi like yun nga sinabi ni Bernie, hindi naman sila in a personal na relationship with each other. Pero pag may pelikula, pag may TV show, pag may appearances, talagang pato. Pero siyempre, Yolo and Juday din pero siyempre, hindi mo maiwasan sa fans na mag-expect. Kumbaga, gusto nila yung mga dongya na nagkakatuluyan, sino pa yung mga Sharon Gabi, talagang way back pa. Pero siyempre, yun yung talagang ideal na parang fairy tale wedding fairy tale story na yun. Naging totoo. Susundutin ko din yung sinabi mo na Pasundot nga. parang they can be real sana. Like, yun nangyari kay James Reid tsaka kay Nadine. Talagang makikita mo on screen, parang dalang-dala sila pag acting. Pero di ba kaya nga naging controversial recently si James kasi sa status niya na pag-interview, parang as Nadine and James themselves, talagang they make it clear na we're friends, na we have each other's back. Pero pag romantic, talagang we have our own private lives. Sabi ganun sila. I think kahit sa ganun at least, they're honest, mas na realize ng mga fans na huwag kayo masyadong hopya kasi hindi nga sila pa hopya. Yung nabanggit ni Sir kanina na sabi nga niya kung ano yung formula ba para sa love team. Siguro tried and tested na kasi yung may kilig factor na they keep the audience guessing kung sila ba talaga o hindi. Yung parang ganon. Parang normal kasi di ba kahit naman sa tunay na buhay, kapag binigay mo lahat, parang nawawalan ka na. Actually, may example dyan si Dan Rich. Bakit? Umami na sila. Wala na. Parang binikilig ka pa ba? Wala na. Unlike Diba? yung wives na talagang kilig may Dan Rich. Tsaka yung wala, hindi pa sila umamin. So, ibig mo sabihin, mas maganda rin yung hindi sila aamin? O Maybe that's the reason why most love depende teams, siguro sa love team. So, ganun ang nagagawa. Pareho Depende sa celebrities. Parang depende sa artista. Marian and Ding Dong, umami naman sila, mas lalong tumaas yung popularity nila. Dan Rich, nung umami sila, parang nawala na. Okay. Ganun. Correct. Pero kung sa Marian Ding Dong kasi, nung naging sila, hindi pa rin naman lahat binigay nila sa fans. Yun. Meron pa rin May yung mystery certain na parang may iniwan sila sa private nilang buhay. Pero pag ganun kasi, yung parang yung Dan Rich din naman. Wala na. lagi silang post ng post. Minuto. Ano to? Diane. Pero pag ganun kasi yung ginawa nila, yung parang di ba most love teams na binibuild up lalo na yung mga nag-uumpisa na parang may killing factor na hindi pa sinasabi agad ng diretsahan kung real or real life ba yung relationship nila. Ang magkicarry ng burden nun, pag ganun, yung artista kasi mababalikan sila, lalo na ngayon, siguro dati it works most of the time kasi hindi katulad ngayon na may social media na ang mga artista na kitang-kita mo talaga, most likely yung mga fans, alam na nila, ay totoo o hindi kasi makikita kung ano yung mismo pinapost din ng mga artista na off-cam. Parang hirap pagbigay ng formula, no? Kasi diba, may pwede sa kanya, may hindi
applicable sa kanya. Yung parang gano'n. Parang case-to-case Oo. basis. Pero among the love teams na na-discuss natin, sino yung sa tingin niyo posible? Na maging sila sa Maging totoo. Unahin For natin example, Katniel. Aldab. Katniel lang. Kasi Katniel. Ashmot daw. Baka Sila na nga eh. Katniel lang. Hindi pa naman sila nag-prepare sa movie, so ano. Ang Katniel, most likely meron talaga Meron na real yan. life. Matagal na yan, pero hindi lang talaga nila maamin dahil gusto lang nila yung fantasy ng ano na. Liz Ken. Ay, mukhang malabo yan sa Parang, Malabo yun. Gabru. ano yung sinabi? Mga bata. Mga batang Eh, Parang. Pero sila, chemistry. pero actually nung ano, Pero hindi ko alam in real life. Tamang. Eh yung Kimsey. ay, mas lalong malabo, 4 years na From sir. the last, Tagal-tagal from yung na. mga, Sila na, sabi nga ng fans. Sabi ng fans, mabasa ko lang sa ko. Pero kahit anong... Sabi ni Sian, malapit na. Mga... Pero ilang sir, taon first, ano pa yon 3 years ago sila sabi nila yung gano'n. Pero matagal. Matagal na talaga. Miguel Bianca. Bigel. Bata pa yan sir. Very young pa. Parang Ito na Netflix lang. na. Aldab. O Aldab. parang too early to say pa. Oo nga. Gusto nga yung sinabi ni Alden nang tinanong siya sa Starstruck, di ba? Kung masasabi niya nang tinanong siya ng isang contestant, kung mahal niya na ba si Maine? Kumbaga, hindi pa nga, sagot niya, hindi mahalaga, hindi ko pa nga nakikilala ng ano. Ito yung time na hindi pa sila nakikita talaga. Pero may mga fans na nag-react kasi na medyo nag-reality yata. Dahil din sa sinabi niya. Pero si Sir, May mahal na May, yan si sinabi Alden. niya. Charot. Di ba din sa Celebrity TV na parang wait muna. No Oo. comment muna. Kasi syempre naman, you need Oo. to get Wag to know natin each other. pilitin. Wag natin pilitin, di ba? Sabi nga nila Tamang panahon na sa naman. tamang panahon. Wag natin pangunahan yung mga pangyayari. Yung mga nagaling na fans, feeling ko parang naging sobrang ano lang, possessive. Ayan, Possessive. Kasi parang, teka lang naman, ilang buwan pa lang, di ba? Oo. Exclusive na agad. Exclusive na agad. Tapos kailan lang sila nagkita in person. Kaninong fans ang Aggressive. possessive? Katniel. Katniel. Yan, di ba? Oo. Oh, yan talaga yung parang after Kim Emerald siguro before, ito na yung sunod eh. Kasi yung Kim Emerald, may ano pa yun eh, may bantang magsasabong ng asido. Wala si Bea doon. Tapos si Ganun Boy. Naalala Pero ko. hindi naman daw confirm yun. Naku, ang director nag-confirm eh. Ang dami daw ba, gwardiya doon sa taping nila, sa shooting nila. Ayun. Kasi nga may mga bantang ganun, sabuyan ng asido. And in fairness, si Bea mismo inamin niya sa interview ng Yes na parang isa sa mga factors yun na Hindi sila natuloy. Saka oo, kasi meron tayong kilalang reporter na talagang meron siya sinabi na parang mini-report lang siya na isa sa ano ba, Katniel na parang si Daniel mapapartner sa ibang actress. Ay, Yes, oo. Hinanting siya ng Siya, mga Katniel. Pero huwag naman ganon mga fans. Yung reporter yung tinira. Oo. Ay, kung Bago yung- tayo It's sa Katniel or die daw. That's na. Ganun din eh, yung kay Alden ngayon, hindi siya pwede itambal kahit na kanina. Pero tama lang naman kasi at this point, parang may hirapan yung kung sino may partner na babae. Mas kawawa. Mas kawawa. Oh, ito na. Yung galing ako sa Gemini na nakaraan, kaya nga dapat si Alden partner ni di ba, Janine. Janine. Sa Hindi na siya. Dangwager. Hindi na siya. Malamang. Kasi, paano pa yung sa tanghali, tapos sa hapon merong Alden, May Sunday Janine sa siya. tanghali. Kaiba weird. Aldab, di ba parang ang hirap, kanino ba talaga siya? Yung mga, Oo. By the way, yung sa mga fans naman, ngayon lang sa Katniel lang sumali yung mga nanay. Yung mga nanay nakipag-away din sa di ba? Mga nanay. Nanay mismo. Nanay Nanay involved. mismo ng celebrity, di ba? Si Carla, tsaka si Si Carla In naman fairness naman kay Yung Carla. tawag si Carla, lang, vocal. Vocal. Vocal na siya. yung isa, yung si Nanay ni Katniel. Mami Min. Yun. Si Mami Min nakikipag-interact naman before, pero I don't know what happened dun sa controversial tweet. Yeah. Nung first night ng On the On Wings. the Wings of Love. Grabe, ano ba yan? Nagmukha tuloy si Catherine, parang mean girl. Oh, yung napansin ko nga lang. Kasi anak siya ni Min. Joke yun?
I love it, sir. Parang tuloy yun. Oh my God. Yung reminder lang dun sa mga magandang point yung recent controversy na nasangkot si Katrina, sinabi ng anak ng director, si Direk Bobot. Wala utang na loob. Oo, di ba? Ang harsh kasi ng comments. Hindi yung utang na loob. Ang magandang point dun nung anak ni Direk Bobot, yung dahil dun sa mga harsh comments ng mga fans, nag-reflect dun sa mga iniidolo nila. So, para naman hindi rin manega yung mga idol nila, they should also be responsible. Mindful Which is of important. Good vibes lang. Kumbaga, may kanya-kanya namang iniidolo eh. Di ba? Hindi naman pwedeng kung sino yung gusto mo, tapos kung sino yung kalaban nila, kailangan awayin mo. Hindi naman Ang ganun, mga diba? fans dapat umakto ng naaayon sa idols nila. Kung maayos yung idols nila, dapat maging maayos din sila. At yung mga idols din dapat hindi nila tinotolerate yung mga fans. Pagsasabihan nila. Kasi di ba sa kanila din nagre-reflect eh. Kung pinababayaan nila, ibig sabihin, They don't diba? care. They don't care. O gusto nila yung mga ganon. Sir, Yan na, mali. bakit yung ibang artista sinasabi nila na pag nagiging palaaway yung mga fans, sabi ng mga artista, may mga nagsabi nito na wala silang magagawa eh kasi naiintindihan nila yung pagiging protective ng fans. Nag-agree ka ba doon? Ay, hindi. Siyempre, dapat i-control mo yun. Hindi naman natin mag-please lahat eh, di ba? So, bilang ikaw, yung idolo nila, kung anong sasabihin mo, kung anong gagawin mo, I think susunod sila eh, di ba? Yeah. So, ang ending, huwag nyo naman i-pressure masyado yung Oo. Hayaan nyo maglaro sa mga utak nyo yung fantasy sa TV or sa pelikula na sila. Pero outside naman kung may iba-ibang buhay yan, kanya-kanyang buhay yan. Diba? Saka hindi naman natin natuturuan yung puso talaga, di ba? Kasi it's a fact na trabaho nila yung magpakilig, maging sweet sa isa't isa. Saka ginusto nyo rin namang kiligin sa kanila. So, di ba? Hayaan nyo muna hanggang doon muna sa pagpapakilig. Hanggang Pero doon na siya, kung may ma-develop, Hindi maganda. Wow! Yun nga lang, madalas yung mga nade-develop na love teams, parang break na din yung love team. So, Ay, hindi. Di ba? Parang solid pa rin naman yung mga fans ng Kimeral. Kahit yun nga lang, hindi nagkatuloy yung mga idol. Pero hindi pa naman sila kaso malay. Yun na. Yun. Okay, So, moral of the story, Huwag naman kayo mang pressure. Huwag naman pressure. Yun lang yun. No Keep pressure. it real. Kasi kawawa rin yung mga artista. Inaaway nyo sila, pinagbabantaan. Ano to? Trabaho lang. Tsaka kudos sa mga artista na hindi nagpapadala sa pressure tapos kahit nagpapakilig, pagdating sa tunay na buhay, they keep it real. James Reid. JD! On the wings. on the wings.